Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan, Taurus. This reading is for you. September 8 to 13, 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comment. At sa mga nagpa-personal reading po, maraming salamat. Kung gusto niyo ng personal reading niyo, at energy niyo lang talaga, gusto niyo makonte, all the details po isa sa baba po ng video na ito. General reading tayo ha, Taurus. Kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi naman dapat sa'yo. Maaring vice versa, maaring nangyayari or mangyayari pala. Usual or intuition, lawakan natin ang ating isipan. Anong energy mo this week? Pag hindi nagpit sa'yo, huwag mong ipilit. Energy ni Taurus this week. Usually. Uy, ano ba yun? Kailangan ganun? Kailangan ganun ang ano? Okay. Energy mo this week, andito ka sa situation mo na may inilet go ka na, no? Nakita ko din. May inilet go ka na maaring isang relationship. Handun na yung paglayo sa nakita ko dito. Handito na rin yung parang nagkaroon ng burden, no? Nakita ko yung hindi pagiging stable mo sa ngayon. Ang hindi ko lang maintindihan kung ikaw is hindi stable sa ngayon. Teka lang. When it comes sa pera, hindi ka stable. When it comes sa'yo, energy mo this week, letting go. Ang isang situation na nakakapagpa-hold sa'yo para makapag-umpisang muli. Para gawin mo yung mga gusto mong gawin. Kasi why? Kasi nakita ko may nanloko sa'yo. May sitwasyon na nalinglang ka. May sitwasyon na maaring may nagsunungaling. May sitwasyon na nagkaroon ng maaring may tao dito na hindi ka pinahalagahan or may tao dito na inilet go mo na may taong hindi ka pinahalagahan tapos naloko ka. Handun din yung pagdududa, handun din yung tao na to pinahalagahan mo siya pero ikaw hindi kanya pinahalagahan. Nagkaroon ng away, hindi nagkasundo, hindi kayo nagkaroon ng cooperation, itong dalawang to, maaaring ito is inilet ko muna. Yung energy mo is letting go no? Sa nakita ko dito. Iba rin sa inyo, yun handun yung burden itong situation to, nakita ko rin na you are naka-stagnant. May tao rin ako dito na very cold, at saka may taong bitter, at may tao dito na something, parang may mangyari sa'yo. Parang may nangyari ba? Parang something losing valuable sa'yo. I hope hindi ka nanakawan, no, ang nakita ko dito. Kasi parang, sa iba siguro may tinulungan kayo, o may binigyan kayo ng pera, ganyan, o may isang sitwasyon na binalyo nyo talaga siya, tapos, at the end is, wala rin. Hindi nangyari yung inaasam mo, no, sa nakita ko dito. Burden and letting go ang nakita ko sa'yo dito. Pero if you want to share something o pagtulong, ang nakita ko sa'yo dito, mag-ingat ka. Maaring may lumapit sa'yo at hihingi ng tulong, pero itong tao na to, baka hindi ka mabayaran o hindi maibalik yung pera mo. Hindi ka man, or maaring halimbawa, may collaboration, cooperation, dealing, ingat ka na lang, no? Kasi nakita ko, hindi babalik yung pera mo. Anong parating? Burden ng mo, tsaka letting go. Anong parating sa kanya?
Bakit po? Ah. Ace to ace, oh. Okay, parating sa'yo is ano eh. Pakikipag-usap. Maaring sa magulang. Magulang, may dealing, may cooperation, may partnership ako nakikita. May mga pag-uusapan na pagbabago ito, no? Magkakaroon ng there's a growth, may mga idea ako nakikita rin na magaganap sa'yo. Maari may mag-uumpisang bagong simula sa'yo. Hindi lang sa'yo also eh, no? Kung may mga kapatid ka or karelasyon, family, ito din sa magulang kasi. May ganun. Or ikaw, may bagong simulang mangyayari sa'yo. There's a new journey, there's a victory and success ako na nakikita sa'yo. Also, if that is communication, sino po? May pag-uusapan na related ang territorial, related ang mga kahilingan. Sa iba sa inyo, may tutulungan kayo or may tutulong sa inyo para matupad yung mga pinapangarap na pagbabagong buhay. Ganun. Andun yung cooperation na yun sa nakita ko sa'yo. May burden nga. After this burden talaga, no, there's a new journey na magaganap sa buhay mo. At ngayon, mapopokus ka na sa mga pangarap mo sa buhay mo ngayon. Sa nakita ko, pabalik na rin yung strength mo. Strength. Kalakasan loob, tiwala sa sarili, katatagan. Pabalik na yun eh. Sa nakita ko dito. When it comes to a dealing din, no, ingat ka rin. No? Kasi may dealing pa rin tayo. Ano dapat iwasan ni Taurus? Ang mga dapat mong iwasan with the star. Bakit po? Puro ano, ang daming tao ah. Ba't ang daming tao? Ang daming tao. May pagwasak oh. May nangyaring pagwasak. Ooh, okay. Dapat mong iwasan yung mga tao na lilinglangin ka. Yung mga tao na magpipretend sa'yo. Yung mga tao na akala mo is very concerned sa'yo, no. Iwasan mo yon. Kasi may tao dito mangyaring ganun. Dapat mong iwasan yung ano eh. Either kaibigan, karelasyon. Kasi sa nakita ko dito, kontento ka bilang mag-isa. Kontento ka. May kailangan kang i-accept at kailangan mong iwasan din yung tao na hindi lililangin ka. Basta someone's magpipretend siya na mabait siya, concerned siya, mahal ka niya. Ganun. Maaring friend or tatay, kapatid, karelasyon, yung nakita ko. May magbabalik pero magpipretend siya. Maaring may bumalik pero pretend. Tao to na hindi niya tatanggapin yung mga pagkakamali niya. Someone kasi is narcissist. No? Sa iba naman sa inyo, sa nakita ko dito, dapat yung iwasan daw yung pagkawalan ng tiwala sa sarili. Yung hindi nyo gawin yung gusto nyong gawin sa buhay nyo. Kumbaga, kailangan mo i-accept yung mga nangyari. Kasi simula dito, di ba? Kailangan mo i-accept yung mga nangyari para maging ganito ka, be independent, and
Siyempre, be kontento for being single, happy, and kontento nga. Kumbaga, yun, gawin mo yung gusto mong gawin, huwag kang magpapigil, huwag kang maging isang hangman. You need to plan or magkaroon ng strategy. Siyempre, no, mga bagong plano. Yan, kailangan ng mga pananaw sa kinabukasan. Ang nakita ko ito. Huwag mong isipin na, well, alam ko naman hindi ka nag-iisip ng kabiguan. Alam ko naman. Pero gawin mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo in a good way. No? Maring sorry anak. Sorry na. May pagka-drama akong nakikita dito. May mga dramang mangyayari. Tsaka yung pagiging malungkot, iwasan mo rin yun. Yan, pagiging malungkot, pagiging palaisip, pagiging yung parang feeling incomplete, ganyan. Iwasan mo daw yun. When it comes sa love, karelasyon, magulang, kapatid, kasama sa trabaho, tingnan natin, kamusta si Taurus with love when it comes to love. Andito na rin yung ayaw mo makipag-usap, ano? May taong ayaw na makipag-usap. May taong magulo at ayaw na makipag-usap. Tingnan natin. Okay. When it comes to love, nandito yung parang naiwan ka sa isang ere. Naiwanan ka sa isang ere, ganyan. Parang hando ka sa sitwasyon mo na may mga nangyaring out of control, may mga nangyaring hindi mo inasahan. Nakita ko may mga situation na hindi mo pa hanggang ngayon ma-accept. Naging magulo yung isip mo, na lack of movement ka kasi, na stagnant ka actually, nagkakaroon ng delay sa'yo, no? Siguro may mga sitwasyon pa na lungkot ako nakikita sa'yo, parang handun ka sa situation na napoprostrate ka sa mga nangyari sa buhay mo. Bakit po siya napoprostrate? Para saan? Tungkol po ba saan? Para saan po itong nagdadaanan? Tsaka po, ikaw to eh. Okay. Kakaroon ka ng frustration when it comes sa iyong pamilya. When it comes, papamilya man yan, tinuro mo man siyang pamilya or karelasyon, andito yung maaring may titong tao na naging malihim, taong nagsinungaling, tao na they left you. Tama ba? Iniwan ka, no? Or iniwan yung pamilya mo. Or ikaw. Kaya nakita ko dito yung deep wound mo, no? Sobra. And handun nga na when it comes din sa lungkot, may mga sitwasyon na nagiging, masikreto kasi iwas sa inyo, nagiging malihim ka kahit malungkot ka. No? Sinasabi rin dito na, yun nga, nagkaroon talaga ng mga bad timing, may mga sitwasyon na start na hindi nagtuloy-tuloy, ganyan, mga sitwasyon na nawalan ka ng energy at nandun yung andun yung struggle, andun yung abandonment, na feeling mo na abandonan ka, ganyan. Kaya nakita ko yung lungkot mo. Tingnan natin ang universe advice po. Advice po kay Taurus. May mga nag-aaway. May nag-aaway ba sa territorial? May mga agreement ako nakikita. May mga defensive eh. Ang advice niya dito is, kailangan mo daw mag-focus at magplano sa mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo, no? Sinasabi dito. Tsaka wag ka daw magkaka-doubt. Nagkakaroon ata ka pa ng doubt sa iba sa inyo.
Yun nga, and sinasabi dito na mag-focus ka sa mga dreams mo in life. This is the time na rin na talagang to grow. Kailangan mo na rin talaga ng kasi you have a wisdom You have a wisdom to start again. Ganyan. Mag-forward ka na raw sa mga plano mo. Yan. This is the time na rin na kailangan mo nang lumaya sa mga sitwasyon simula dito sa umpisa. Yan. Kailangan mo na rin lumaya. Kailangan mo na rin i-explore more yung sarili mo kasi more experience pa yung mga more experience pa yung darating sa buhay mo. Yun. Kamtin mo at planuhin mong maigi yung mga pangarap na gusto mong matupad sa buhay mo. No, this is a time to make a decision. Kasi the decision kasi is nasa yung mga kamay. This is a time to place to your future sa nakita ko dito. May tao dito umalis, ano? Maaring tatay, magulang, or karelasyon. Asawa man yan or boyfriend, girlfriend, no? Parang nandun nagkaroon ng pangakuan pero naiwanan ka. Sa iba dito, magulang to eh. No, sa nakita ko dito. Yun na sinasabi, you make a plan at prepare and syempre very careful sa mga plano para alamin mo yung mga pangarap mo at mga gusto mo talaga mangyari sa buhay mo. No, sa nakita ko dito. I-explore mo pa yung sarili mo, yan. And this is a time to spread your wings and fly high, o diba? Ganun. Ang sinasabi dito. Tsaka yun nga, lakas ng loob lang. Lakasan mo lang yung loob mo. Yan, ang nakita ko dito. I-analyze mo yung mga pangyayari, yung mga progress, kailangan mo na strategizing, how to start again, yung mga ganun, paano mo makakamit yung mga pangarap mo sa buhay. Kumbaga, wag ka mag-focus dun sa maaring mga nangyari or mangyayaring lungkot sa buhay mo. Kasi, kaya mong tumayong muli. O kaya mo kahit mag-isa ka lang. So, nakita ko dito. More experience lang din talaga ang kailangan. Tingnan natin kung ano pang pwede kailangan. Universe, ano bang sitwasyon nito? Ay. Thank you po. Okay. Sinasabi ito, kailangan mo daw ng strong will. Nagkaroon talaga ng separation, ano? Kailangan mo daw ng strong will. Kailangan mo na ngayong protektahan at titipensahan yung sarili mo. And syempre, sinasabi rin dito, kailangan mo na daw i-let go yung mga nakapagpapabigat sa'yo. Be wiser and stronger and yun nga, yung lahat ng baggage na yan, i-release mo na yan. It's time to accept all the lesson and moving forward talaga. Ang sinasabi dito. Look to the future and then yun nga, protect yourself. Nagiging busy iba dito, no? Protekta mo yung self mo. Tsaka, bigyan mo ng determination. Talagang pagpapasya ang nakikita ko sa dito more. Arigatou namaste, God bless.